Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. Sa Racist Day. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sabaw na nga lang ay nanghihingi pa ang isang dating jeepney driver na taga Laguna para lang siya'y makakain. Pero sino ang mag-aakalang sa paglipas ng panahon ay naging sobra-sobra naman ang biyaya sa kanya galing langit, sa kanilang mesa at naging masagana ang buhay ng kanyang pamilya. Makiselebrate tayo sa Saya na Naging Mapera. Kaligayahan para sa magulang ang mapalasap sa kanilang mga anak ang sarap at ginhawa ng buhay. Gaano man kahirap ang buhay ng mag-asawang Leslie at Dory Paelmo noon, pangarap nilang gawing espesyal lalo na ang mga kaarawan ng kanilang anak na sina Leslie at Lynn. Ang naalala ko nung 7 taon ako, yung birthday ko, kasi syempre pag 7 years old, ang mga bata, bongga lahat ang mga birthday parties, maraming handa. During that time, talagang wala namang ganong pera ang magulang ko eh. 2 lang kasi handa ko, sopas at pansit. Kapwa hindi nakatapos ng high school ang mag-asawang Leslie at Dory. Kaya nagpursige na lang silang magtrabaho. Namamasada ng jeepney si Leslie habang naglalako ng iba't ibang paninda si Dory upang pantusto sa pamilya. Tatay ko para sa akin, siya, masipag siya. Ang nanay ko naman, sobrang lakas ng loob niya. Dahil sa lumalaking gastusin sa pagpapaaral ng mga anak, pikit matang umutang ang magulang ni Leslie ng 50,000 piso. Hindi nagtagal dahil na rin sa kasipagan ay kumita ang tindahan nila ng mga pasalubong sa Binyan, Laguna. Kung tutuusin, okay na. Kaya lang inisip nila, gusto pa nilang magsumikap, nakakita sila ng franchise ng isang mommy house. Gusto nilang magkaroon ng mamihan. Pero ang masaklap, hindi sila binigyan ng pagkakataon. Dahil sa kakapusan nila sa pinag-aralan na isa rin daw sa basihan ng kanilang aplikasyon sa bagong negosyo. Halos manlumo ang mag-asawa. Pero kailangan nilang magpatuloy para umasenso. Damdamin ng mag-asawang Leslie at Dory pagkat hindi sila pinayagang magkaroon ng prangkisa ng isang kilalang produkto ng pagkain. Ang nakakalungkot lamang, nung sinabi nung isang staff, pasensya na po, hindi po namin kayo mabibigyan ng prangkisa kasi ang requirement po namin magpa-franchise ay college graduate. Hindi nyo po mapapatakbo at ma-manage ng maganda ang ganitong klaseng negosyo. Gayunman, nagsilbing pagsubok ito na hinamon ng kanilang kakayahan kung hanggang saan sila dadalhin ang kanilang pagsisikap na umasenso. Nang sila'y mamasyal sa Tagaytay, dito sila nagkaroon ng ideya na mas mainam na magnegosyo rito at nagpatayo ng 2 maliliit na kubo para parentahan sa mga namamasyal. Naging mabenta ang kanilang ihaw-ihaw. From ihaw-ihaw may nag-request, meron bang bulalo kasi malamig sa Tagaytay. Yun, naglagay kami ng bulalo sa Tagaytay hanggang sa yung 2 kubong yun, naging 3, 4, 5, hanggang sa naging 20, dumami na. Na-realize namin, ay restaurant na pala itong nakatayo natin. At sa patuloy na tinatangkilik ang kanilang restaurant, alam nyo bang umaabot sa 5 hanggang sa 7,000 bisita ang kumakain tuwing Family Day o araw sa weekend. Kung dati simpleng jeepney ang pinampapasada ni Leslie, ngayon primera klase na ang kanyang mga sasakyan, talagang big time. May magagarang bahay sa eksklusibong subdibisyon sa Laguna. Ginagawang pasyalan na lang ng kanilang pamilya ang paglilibot sa buong mundo. Pero patuloy ang kanilang pagsisikap. Nakapagpatayo pa ng hotel, class na beauty parlor at iba pang restaurant.
Mula sa Tagaytay, nakapagpundar ng mga negosyong ito hanggang sa Palawan. Kasing init ng specialty nilang bulalo ang pag-imbulog pataas ng kinikita nilang mag-asawa. Yung bulalo, kung makikita mo siya, hindi siya ganun kadaling para mag-extract yung lasa niya, para maramdaman mo kung gaano siya kasarap. Kailangan palambutin mo siya in 5 hours para dun mo malasap talaga ang sarap. Just like yung success story ng Leslie's namin, madami kaming pinagdaanan. Inisip namin kailangan lahat ng bagay paghihirapan at saka iintayin mo. Gaano man kasimple ang kanyang kaarawan noong siya'y 7 taong gulang pa lang, nasa puso niya ang pagpapahalaga sa anumang handog ng kanyang mga magulang. Natutunan niya ang sikreto sa mga magulang na maging mapagpakumbaba, magpasensya, at hindi kailangan na ipagmarangya ang mga ari-arian, kundi magsilbing inspirasyon ang kwento ng kanilang tagumpay. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na di